Nagsalita na si dating BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon sa isyu ng umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Sabi ng kalihim, malinis ang kanyang konsensya at walang bahid ng korupsyon ng mga naipagawa nilang sports facilities. May Express report si Brian Castillo. Malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan. Ito ang iginiit ni Public Works Secretary Vince Dizon sa muling paglutang ng mga umano'y irregularidad sa mga naging gastos ng gobyerno noong 2019 Southeast Asian Games. Si Dizon kasi ang noong President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Sila ang nangasiwa ng konstruksyon ng multi-billion pesos sports facilities sa New Clark City sa Capas Tarlac na naging venue ng naturang sports event. Sabi ni Dizon, kampante siyang maayos at walang bahid ng anomalya ang mga proyekto. Magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no? Nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin. Katunayan, handa raw ang kalihim na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng NBI. Sakali anyang ipasabi na siya, ay agad naman daw siyang tatalima rito. At kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, ano tayo, kampante tayo dyan? Kahit anong investigasyon na harapin natin. Sinabi ito ng kalihim, kasabay ng kanyang inspeksyon kaninang madaling araw sa isinasagawang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project. Sa ikalawang bahagi ng proyekto, nagsimula ng aspaltuhin ang bahagi ng EDSA northbound mula sa May Buendia sa Makati hanggang makalampas ng MRT Boni Station sa Mandaluyong. 2 linya sa northbound lane ang isinasara mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw kinabukasan. Kaya nitong weekend, marami ang naipit sa mabigat na daloy ng trapiko mula sa Guadalupe dahil halos 1 lane lang ang nadaraanan ng mga motorista. Gusto lang natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho, at the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin. Humihingi naman ang kalihim ng pag-unawa at kaunting pasensya pa para sa mga motoristang maaapektuhan ng EDSA Rehab. Tiyak naman daw na mas magiging maayos at ligtas na ang biyahe oras na matapos na ang proyekto na target maabot sa 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.